Okay, kung hindi po nyo matatanong yung background ko as a believer, ako po ay naligtas, na save dahil sa mga tracts na ipinamimigay ng mga Baptist, no? So, maliit pa lang po akong bata, ako po ay sinasama na sa mga Bible school ng mga Baptist. There, with the lady named Ate Norma. Ate Norma told me more about Jesus. I think I was only 5 or 6 that time. And syempre meron pong Sunday school at doon po kami iniupo. I was so happy way back then, no? Because after that, magpapabili si Ate Norma ng McDonald's. Ayun, then meron kaming konting salo-salo right after. Hindi naman lagi may McDonald's, pero sometimes meron siyang ice cream, sometimes meron ding mga candies, chocolates, anything na alam niyo naman yung mga appetite ng mga maliit na bata na gaya ko nung araw, no? So ito po ay at ang madalas kong narinig doon sa uncle ni Ate Norma ay pastor yon, si pastor, no? Ang matanda, damatan. Ang madalas kong marinig yung imputed na salita. Imputed, ang ating mga sins ay inimpute. Yan. Mga traditional na words, hinahanap-hanap ko pa rin kasi ayun ang talagang inimpute kay Christ, kay Jesus, lahat ng mga kadumihan natin, kasalanan natin, inimpute sa Kanya. Tapos may dalawang magnanakaw besides the Lord, no? Pangalanan natin sila, sige, si Demas at si Hestas. Let's put the good on Demas and the bad on Hestas. Demas, nakatingin sa blessed hope. While Hestas, nakalagay sa picture, he has no hope. He have no hope at all. Nandoon ang hope, pero hindi niya niyakap ang hope. Alam po ba ninyo, Jesus was nailed on that cross 9 a.m. Okay? Namatay ang Panginoon, alam naman natin alas 3. 'Di ba? Nalala niyo dati yung 3 o'clock habit, 'di ba? Kasi you died Jesus, 'di ba? Kasi alas 3 nga siya namatay. At si Jesus habang naghihingalo, siya po ay nakita nung magnanakaw na si Demas, at si Demas ay naniwala. Naniwala lang siya, at yun ang nagsimula para mag-repent siya. Maniniwala ka muna tapos darating yung repentance. Hindi pwedeng sabihin na magre-repent ka muna tapos doon ka maniniwala. Kalokohan po yon. Kasi patay ka eh. 'Di ba? Patay ka eh. So kailangan mo makita, lalo na po sa point ni Demas. Katabi niya ang Panginoong Hesukristo, the King of Glory. Alam niyo po ba isa sa mga katangian ni Lord Jesus Christ? Meron siyang, ayaw kong tawagin charisma. Hindi ganun si Lord. Meron siyang glory. Yan ang tamang term. Merong glory si Jesus na pag nakita mo, wow! Kasi tignan po ninyo, isip-isipin niyo po to. Tignan niyo po yung account ni Matthew tungkol doon sa pagkakapako sa mahal na Panginoon. Ang nakalagay doon, at tinutuya din siya nung dalawang kasama niyang ipinako. Ibig sabihin, nung unang mga oras, tinutuya rin siya nitong Demas. Tsaka nitong, siyempre si Hestas, alam naman natin, hanggang the end, di naman tumanggap sa Lord, no? Tinutuya din pala siya nung Demas, nung umpisa. What happened? Bakit? Anong nangyari kay Demas? Bakit si Demas nahimasmasan? Nahimasmasan si Demas. Okay. Sabi nung ilang Bible scholars na Baptist, mga bandang alas 12 ng tanghali, or should I say, siguro mga alas 10, no? Upon seeing na si Jesus, maski tinutuya, hindi naman kumikibo ang Panginoon, tahimik lang siya. Maaring ito raw magnanakaw na si Demas ay napatingin sa maamong mukha ng Panginoong Hesukristo. May nakita siya roon. Ito na po yun, no? Ito po yung sumisimbolo sa di ba? Sumisimbolo kay Lord yung tupa. Nakita niya, maamong tupa si Jesus. Nakita niya talaga ang mukha ni Jesus. Nagmistulang maamong tupa na napakaamo ng mukha niya. Doon nagbago yung kanyang kalooban, nabagbagan ng damdamin niya, tapos bigla niyang sinabi yung pangalawang word ni Jesus. Kasi narinig niya si Jesus doon sa first word niya eh. Alam ba yung first word ng Panginoon? Maski tinutuya siya, dinuduraan siya, dinadandaanan siya,
Father, forgive them, for they know not what they do. Maaring doon, maraming scholars na Baptist ang talagang naniniwala na nang banggitin ni Jesus yon, doon tinamaan si Demas. Oo. Kaya nung pangalawang word, si Demas na yun eh. Di ba? Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Jesus, I tell you, today, you will be with me in paradise. Sa Tagalog, maganda eh. Sinasabi ko sa iyo, o sa mas malalim, sinasalita ko sa iyo ngayon. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Napakaganda. Kaya, tingnan niyo sa picture, yung isa merong blessed hope, yung isa, nandoon yung hope, pero hindi niya tinanggap yung hope. Baka sigarilyo na hope ang kanyang hinanap. So, yun po makikita po natin niya sa larawan niya. Alam mo yung larawan na yan, very popular when I was, while growing ako. Lagi niyan sa mga tracks namin. So, na-miss ko lang, no? Dahil, alam nyo, yun talaga ang roots ko bilang believer, Baptist talaga. I was being trained by a Baptist pastor, American pastor siya. At yung isa naman po, Filipino pastor pero nagpunta na rin ng Amerika, nag-migrate na sila ng family niya. So, I was being, naturuan ako talaga ng mga Baptist. So, sasabihin ko po sa inyo yan. Opo. Pero syempre, sa katagalan po, magkakaroon po tayo ng mga revelation. Ngayon, may iba na rin akong pananaw dun sa iba, pero hindi dun sa major doctrines. Sa major doctrines, naniniwala ako, tama yun. Believe in the Lord Jesus lang talaga. Importante yun si Jesus. Okay. So makikita po natin dyan, yung kasalanan ng sanlibutan, inimpute kay Jesus Christ. So, makinig pong mabuti, bakit inimpute kay Jesus yung lahat ng kasalanan ng sanlibutan? Dahil hindi kayang iligtas ng mga tao ang kanilang mga sarili. Mahina po tayo. Hindi po ba? Akalain mo, lahat na mananampalataya sa Kanya, papatawarin sa mga kasalanan, pinatawad na. Hindi pa tayo isinisilang ng namatay ang Panginoon, pero napatawad na yung mga kasalanan natin, di pa tayo na ipapanganak. Yan po yung doctrine of predestination na tawag. So, ayan po yun. So, yes. So, anyone who will receive Him will become a child of God. Okay? Kung maniniwala ka na namatay si Jesus para sa iyo, na lahat ng kasalanan mo inimpute na sa Kanya, yung word na imputed, that's very important. Inimpute means inilagay. No? Kung naniniwala ka na lahat ng kasalanan mo inimpute na kay Jesus at yung righteousness naman ni Christ, ni Lord Jesus, inimpute sa'yo, the moment na maniwala ka, maliligtas ka. Ganun lang po ang salvation. Hindi po mahirap ang salvation. Kinumplika lang yan ng ibang mga pastor, mga theologians na kailangan daw magpabautismo ka rin para maligtas ka. No. Si Jesus lang po ang daan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Diba? So, only yung pagiging daan ng Panginoong Jesus. Ayaw mo bang masama sa rapture o gusto mo? Kung gusto mong masama sa rapture, maniwala ka na si Jesus lang. Sapat na. Si Jesus nga higit sa kasapatan, diba? Yun. So, mararapture ka talaga. Na kung hindi ka nananangan sa iyong sariling kakayanan para maligtas. Pero yung mga nananangan with themselves, in order for them to save themselves, sila yung mga maiiwanan. Papasok na sila sa Great Tribulation. Mai-encounter na nila ang Antikristo. See, it will happen to them because they reject the only gift of God. Sino ba yon? The Lord Jesus Christ. Wala namang ibang daan eh. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. It's a very, very strong verse. John 14:6, my favorite while growing. Di po ba? So, ayun. At tayo ay meron tayong hope. May blessed hope tayo because nakilala natin si Jesus. Diba? Because of Jesus alone. Jesus alone, Jesus alone, Jesus alone. Walang ibang daan tungo sa kalangitan. Kaya tuwang-tuwa ako dito sa ating lugar sa Espanya Boulevard dito sa Maynila dahil may nakikita ako dyan na Jesus saves. Jesus alone saves. Dati sa EDSA meron pag dumadaan ako yung Jesus alone saves. Hindi ba? Napakaganda. Kung Kristiyano ka, talagang matutuwa ka makita ang mga ganon.
Pero kung hindi naman mga Kristyano, wala, deadma lang sila sa ganon. Ay, ano ba yan? O, di ba? Ganon sila. Pero sa atin, lumulukso ang mga puso natin. Lumulundag ang mga puso natin. I'm saying that because may power talaga. Dahil nasa atin na si Jesus, ligtas tayo forever. Bye-bye.